Ate JB, pwede talakayin update ulit po mga requirements kunin pag mag-start ng tindahan po. Thank you. Ayan mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Jerry Trine Diplam. Siguro gusto rin niyang mag-start ng sari-sari store, no? At gusto niyang malaman kung ano ang mga requirements na dapat meron tayo, no? Or kunin natin pag tayo mag-start ng ating sari-sari store business. Maganda po ang kanyang katanungan. Alam ko marami sa inyo ang gusto malaman kung ano ang requirements pag tayo ay mag-start ng ating tindahan. Kaya naman, talakayin po natin ito. Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner Ate GB. Ayan, napakaganda po ng katanungan ng ating kapatid, no? Na si shout out kay Jerry Trine Diplam. Ang hirap kasi ng kanyang pangalan, no? So, magandang hapon po, Jerry Trine Diplam. Again, kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid. And gusto ko talaga yung kanyang katanungan dahil napapanahon. Ayan, marami sa atin ang gusto magkaroon ng sariling negosyo. Katulad ng ganito, no, tindahan, sari-sari store business. And alam ko marami sa inyo gusto malaman ano ba ang requirements sa pagtatayo or pag-start ng ganito, no, sari-sari store business. Kaya basahin natin at saka ating sagutin ang katanungan ng ating kapatid. Ate JB, pwede talakayan update uli po mga requirements kunin pag mag-start ng tindahan po. Thank you. Ayan, thank you rin po, Jerry Trine Diplam. Maganda po ang ang inyong katanungan. Dear friends, so natawala ko kaibigan, no, kasi napapanahon kasi marami ako nakikitang nagvi-video, nagwa-vlog na nakakuha na po sila, no, yung kapwa nating mga sari-sari store business owners, nakakuha na sila ng permits. Ayan, maganda po talaga ito kaibigan. So ano-ano ba ang mga requirements sa pagtatayo o pag-start ng sari-sari store business, dear friends? Ayan, so hindi po madali, actually hindi madali ang pagkuha ng mga requirements, pero good news kaibigan, hindi naman talaga dapat tayo malungkot kasi naman nagdedepende po ito sa ating lugar, sa ating government. Yan, may mga places na hindi po talaga stricto ang kanilang gobyerno, lalo na sa mga rural areas, sa mga probinsya, sa mga yung nasa bundok na, yung mga nasa sulok na. So, as a matter of fact, kaibigan, nagbakasyon po kami doon sa Negros, na-notice ko, nahalata ko na wala akong nakita doon na may business permit. Actually, yung mga maliliit na sari-sari store, wala po akong nakitang mga merong business permit. Kaya dito sa place namin, kaunti lang po ang merong business permit. Most of the time, ano lang po, barangay permits. Except po, maliban na lang ko yung tindahan mo nasa along the highway, along the main road, along the barangay road, ay kailangan talaga, no, ng business permit. So, again, kaibigan, ano-ano ba ang requirements sa pag-start ng sari-sari store business? Unahin natin mga permits, ha. Number 1, kaibigan, register your business name. Dapat talaga, no, yung DTI business name, business registration. Mahalaga kaibigan, punta tayo sa DTI, i-register natin, no, yung ating business name. So of course, hindi mawawala yung barangay clearance. Kailangan may barangay clearance po kayo. Ayan, sorry po ha. Ay, babo! Ayan, maingay po yung mga bata. Sinabihan ko lang, no, na wag magingay. Ay, sorry po ha, maingay yung mga pamangkin ko. At, sige na, bye-bye, babo, bye-bye. Ang ingay nila, baka hindi nyo pa kumarinig. Again, kaibigan, ha? Kailangan natin i-register, no? Kailangan natin DTI, business registration, mga kaibigan. And of course, kaibigan, dapat may barangay clearance tayo. Actually, naalala ko noon, kaibigan, ang una ko na talagang ginawa, ayan, that time, bago pa lang ako merong sari-sari store, kumuha talaga ako ng barangay clearance at yung barangay permits. Una ko talaga itong ginawa. Again, kaibigan, ha, DTI, business registration. Okay, business name registration. And then, kaibigan, meron pa po, punta ka sa yung munisipyo, kuha po kayo ng mayor's permit or municipal business permits. Again, maingay po yung mga bata. Ayaw sa mo diha, ha? Ayan, sorry po mga kaibigan. Marami talagang bata naglalaro, no, sa labas ng aming tindahan. Again, kaibigan, ha, dapat DTI business name registration, meron kang barangay clearance, kuha kayo ng mayor's permit or municipal business permit. At of course, kaibigan, mahalaga BIR registration. Ayan. So, dapat kunin mo yung get your tax identification number. Ano ba tawag yung TIN?
yung team kaibigan CBIR, ayan, kumuha rin ako noon kaibigan. Actually, ito po, hindi lang ito, okay. Pag magtinda ka pa ng alak, another permit mo. Pag magtinda ka ng mga Red Horse, yung mga alak, hard liquor, another permits. Maraming mga permits kaibigan. Pero again, huwag kang mabahala, don't worry much. Ito kaibigan ha, alam ko mahalaga. Tayong lahat alam natin mahalaga ang pagkakaroon ng business permit. Pero, tayo kasi pag magsimula ng tindahan, lalo pat maliit yung ating kapital, friends, mahirapan talaga tayo. Lalo na ngayon, no, 2026, masyadong nagtaas na yung mga bayarin natin ng mga fees. Mahal na po ang kumuha ng permits, no, sa ating sari-sari store. And in line with this kaibigan, nariyan na rin kapital ha. Isipin natin yung, alam natin magkano ba yung ating kapital, yung location ng ating tindahan. Nagdepende kasi yung kapital natin, magkano. Yung location ng ating tindahan, saan nakalocate, saan ba yung ating tindahan nakatayo, yung mga stocks, ano bang laman ng ating tindahan. So yung bayarin magdidepende po sa mga bagay na ito. So again kaibigan, ito ha, hindi po talaga ito magandang gawin, pero ina-advise, okay lang para sa akin, okay lang. Pag bagong umpisa ka lang, kaunti lang yung puhunan mo sa tindahan na yung nasa loob ng bahay yung tindahan mo, huwag ka munang kumuha ng permits. Ayan. Alam ko, hindi ito maganda pakinggan, pero, ayan, so, ito kasi kaibigan, mahirapan talaga tayo pag tayo ay bagong simula. Maliban na lang kung marami tayong pera, malaki yung ating puhunan, di walang problema. Pero marami kasi sa atin, kaya nga, pinili natin ang ganitong negosyo, sari-sari store business, kasi nga maliit yung ating puhunan. So, mahirapan tayo kumuha ng mga permits. Kung nasa looban naman yung tindahan mo, nasa sulok, huwag ka munang kumuha ng mga requirements na ito, kaibigan. Saka ka na lang kumuha pag pinuntahan ka dyan. Ito yung iniisip ko noon, bago pala ako nag-open ng aking tindahan. Actually, yung tindahan ko, 23 years na ngayon. Noon, wala pa akong permits. Hindi talaga kumuha ng permits noon, kaibigan. Kasi iniisip ko, saka na ako kukuha pag pinuntahan ako dito. Pag sinabi nila, mayroon kang permits, wala, i-close mo yung tindahan mo. Kumuha ka ng permits, tsaka ka na mag-open ulit. Pag nakuha mo, edi kukuha ko ng permits. At ito pa, number one consideration kung bakit, number one thing, bakit hindi ko naisipan noon na kumuha ng permits, baka magalit sa akin yung aking kakupitensya. Kasi sa place namin, wala talagang may business permits. Okay, nasa sulok ko kasi yung lugar namin. So, hindi pumupunta dito, no, yung mga taga-government. Ayan, yung pinupuntahan nila, yun ang along the National Highway, along the Barangay Road. Pero kumuha kami ng business permit, nag-start 2013. Nakalimutan ko na kaibigan, matagal no, kung kailan kami, hindi na akong kumuha, yung cousin ko, no, siya yung kumuha ng permits noon. Ayan, so, yung shoutout ko yan, ninyo, no, siya yung kumuha ng business permit doon, siya yung nag-start. Ayan, so maganda talaga na may business permit tayo. Actually, less stress. Ayan, kung may mag-inuman man sa labas, mag-away sila, bahala na sila, may permit ka, di ba? Kung wala kang permit, sabihin mo talaga no, na hindi pwede mag-inuman sa labas na yung tindahan, baka mag-away. Tapos puntahan ka na barangay tanod or mga pulis, no? Tapos wala kang permit, nagpainom ka sa labas. O di ba? Ayan, patay yung negosyo. Kaya mahalaga talaga ang permits, yung mga requirements na kaibigan. Pero again ha, pwede ka pa rin magsimula kahit wala ka ng mga requirements na ganito. Again, katulad na sinabi ko, i-try mo lang. Total, kung nasa sulok na naman talaga yung tindahan mo or nasa loob ng bahay, okay lang. Pero pag nasa along the road, along the highway, along the barangay road, ayan, nasa eskinita, ayan, kailangan mo talaga ng business permit. No? Baka may mga marites dyan o baka may mga taong galit sa'yo. Isumbong ka pa no, na nagtayo ka negosyo, wala kang permit, paktay yung negosyo mo. Again, kaibigan na ito po, ito yung mga requirements no sa pagsisimula, pag-start ng negosyo. Ayan, so gagawa rin tayo ng video, ano bang kailangan natin aside from these requirements, mga papeles, mga permits, ano bang kailangan pag mag-upisa tayo ng sari-sari store. Ayan, agin yung puhunan, ayan, anong dapat natin itinda. Marami isa lang alang bago tayo magsimula ng negosyong katulad nito, sari-sari store business. Again, sana nasiyahan ko po kayo sa aking kasagutan, kapatid Jerry Trine Diplam. Yan, yun po yung mga requirements natin pag mag-start po tayo ng tindahan.
Again, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo. Ako ay ano naman no. Ayan, so nagutom si Ate GB, wala pa tayong kani. Kain-kain. Ayan, nabulo na naman tayo. Ayan, so thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking dulo yung aking video. Lagi lang nating tandaan, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And we have God in our life. Tiyak kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. My God, nakaamoy ako ng coffee. Masarap mag coffee. Ayun kaibigan na, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe po kay Ate GB and then pakit na notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pagsinso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Again, recap! Ang mga requirements sa pagtatayo ng tindahan, again, register, DTI registration, no? Name, business name registration, you should have barangay clearance, mayor's permit, municipal business permit, ayan, yun na yun, BIR, ayan, TIN, tax identification number, yan, isa lang alang yun ng capital, magkano ba yung capital mo, location ng tindahan mo, ano mga paninda mo, marami requirements, ayan, ito talaga ang buhay tendera, hindi madali, pero hindi rin naman mahirap, ayan. So again, thank you so much kaibigan ha, sa inyong pagmamahal at kay Ate GB, thank you sa pag-suporta, thank you so much, aasenso tayong lahat, claim it, okay, thank you so much, God bless.